Welcome to Sunday Worship Service with our pastor, Pastor Kim Lantada. Yan. So, patuloy ko pong kukunin ang pagkakataon na nagpapasalamat po tayo sa Panginoon na ako ay magagamit sa umagang ito. And of course, sa authority po na ipinagkaloob ng ating pastor na makapagsalita po sa inyong harapan. Amen? Amen. Once again po, Happy Mother's Day po sa lahat po ng mga nanay. Amen? Happy Mother's Day po at sa mga magiging nanay pa. Amen. Sa mga magiging nanay pa po. Hallelujah. So, natatandaan niyo po yung tinalakay po natin nung isang linggo about sa ating pong mission, vision, at saka yung core values. Pwede po ba nating i-recite uli yun? Yung ating pong vision, ating pong mission, and core values yan. Ready, get set, go! DFCC is united to plant churches nationwide and beyond. Our mission. Yan, ating pong core values. Amen. So kung natatandaan po natin, ang tinalakay po sa atin ng mga speakers po ay ang disciple making. Amen? So, kumusta po? Meron po bang nababago sa ating mga buhay? Meron po bang pagbabago sa ating spiritual life? Nung tinalakay po yan ng ating pong mga speakers. Amen? So sana po meron na po kasi po, magkakaroon po kasi ng series sa ganyan. Ngayon naman po, ang pag-aaralan naman po natin o tatalakayin po natin is about family. Amen? Sabi nga po natin, family. Amen. Sino po rito yung may mga pamilya na ba? May mga pamilya. Lahat naman po tayo, kasi lahat naman tayo isinilang. Lahat po tayo, merong mga magulang, merong tatay. Sino naman po dito yung magkakapamilya pa lang? Amen? Yung nakahanda na siya para magkaroon ng isang pamilya. Amen? So, ang ating pong tatalakayin ay nasa Nehemias chapter 4, verse 13 to 14. Sundan nyo na lang po ako. Ito po ang sinasabi. Kaya't sa mga pinakamababang bahagi ng pagitan ng likuran ng pader, sa mga bukas na dako, aking inilagay ang mga tao ayon sa kanilang mga angkan. Nahawak ang kanilang tabak, mga sibat, ang kanilang mga pana. Ako'y tumingin, tumayo, at sinabi sa mga maharlika, sa mga pinuno, at sa iba't ibang taong bayan, huwag kayong matakot sa kanila. Inyong alalahanin ang Panginoon na dakila at kasindak-sindak. At ipaglaban ninyo ang inyong mga kapatid, ang inyong mga anak na lalaki at babae, ang inyong mga asawa at inyong mga tahanan. Sabi po ng verse 20, lundag po tayo, kaya kapag narinig niyo ang tunog ng trumpeta, pumunta kayo agad dito sa akin, ang Diyos natin ang siyang makikipaglaban para sa atin. Amen? Amen po ba? Ang sabi po ng salita ng Diyos, if you'll fight for your family, God will fight for you. Amen? If you don't, the enemy will fight your family. Kapag daw po pinaglalaban natin ang ating pamilya, paglalaban daw po tayo ng Diyos. Pero kapag hindi, sino po? Ang aatake po sa atin ay ang ating kaaway. Naniniwala po ba ang bawat isa sa atin? Amen? So kaya nga po ang title po nito ay Fight for your family. Sabihin nga po natin, fight for your family. Amen. Alam niyo po sa ating kultura, sa ating pong mga Pilipino, likas na po sa atin ang makapamilya eh. Naniniwala po tayo? Pag sinabing pamilya, ibang usapan yan. Amen? Naniniwala po ba tayo? Kapag sinabing pamilya, matindi yung ugnayan po natin sa isa't isa eh. Sinong nakakaranas ng ganun? Sa kanyang pamilya. Matindi yung natin, yung bonding natin sa ating pamilya, matindi yung closeness natin sa ating pamilya. Amen? Kasi yun po yung nilayo ng Diyos sa atin eh. Amen? Nilayo ng Diyos na tayo'y magkaroon ng pamilyang sumusunod sa Diyos.
Amen? Yung banal na pamilya. Kaya lang nga po, dahil po sa kasalanan, pumasok na ang kasalanan, kaya nakurap. Nakurap po ng Diablo ang ating mga pamilya. Alam niyo po kasi, hindi titigil ang kaaway. Hindi po titigil si Satanas na sirain ang pamilya. Kaya hanggang ngayon, meron po mga broken families. Amen? Naniniwala po pa ang bawat isa? Meron pong mga awayan, meron pong pagkakagalit-galit sa pamilya, meron pong hindi maunawaan kung bakit. Diba? Alam niyo po, gawa po ng kaawayan. Amen? Gawa po ng Diablo yan. Ang sabi po sa Ephesians 4:27, huwag ninyong bigyan ng pagkakataon si Satanas. Huwag daw po natin bigyan ng pagkakataon si Satanas na na makapasok sa loob ng tahanan. Amen? Na makakilos sa loob ng tahanan. Bakit? Kasi alam naman natin yung kanyang layunin. Ang sabi niyang John 10:10, ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw, pumatay, at sumira. Sabi pumatay, magnakaw, at sumira. Ano yung sisirain niya? Siyempre po yung pamilya po natin. Amen? Kapag meron kang magandang pamilya, maayos sa pamilya, ay sigurado yun. Ang Diablo ay papasok kapag nagpabaya po tayo. Amen? Naniniwala po tayo doon? So, what we're going to do now, so we have to take a stand for our children. Amen? We have to take a stand for our marriage. Sa mga mag-asawa, kinakailangan alagaan po natin yan. Amen? So, for our home, for our families. Kasi hindi po lahat ng tao may pamilya. Amen? Kaya biyaya po ng Panginoon ang pamilya kung saan meron po tayo. Kaya po dapat po natin ingatan. Alam niya po sa ating pong teksto, si Nehemiah po ay naka-encounter po ng oposisyon sa pagtatayo po ng Wall of Jerusalem. Kasi tinatayo na nila to Inubos na sila ng Panginoon na itayo yung Wall of Jerusalem. Sinabi ni Nehemiah sa kanyang mga kaaway na muli nilang itatayo ang pader ng Jerusalem, muli nilang itatayo ang kanilang mga pamilya at tahanan. Sabi niyan, muling itatayo ang pader kasi yung pader na po yun, yung pumoproteksyon sa kanila sa bawat tahanan po nila. Sinabi niya sa kanyang mga kaaway na hindi sila kabilang at walang karapatan sa Jerusalem. Ganon din mga kapatid, dapat yung agresibo tayo na sabihin sa kaaway na wala siyang karapatan na pumasok sa ating pamilya. Amen? Ang sabi po ng Nehemiah 2:20, sinagot ko sila, magtatagumpay kami sa pamamagitan ng tulong ng Diyos sa langit. Kami na mga lingkod niya ay magsisimula ng pagpapatayo ng pader ng Jerusalem para kayo ay hindi kabilang, pero kayo ay hindi kabilang at walang karapatan sa Jerusalem na hindi po ni Nehemiah yung mga kaaway nila na tumulong sa paggawa ng pader. Kasi alam niya yung layunin nito. Sabi niya, wala kayong karapatan na pumasok sa Jerusalem. Ibig sabihin nito, ang mga kaaway natin, wala kayong karapatan na pumasok sa aming pamilya. Amen? Kasi ang layunin po talaga ng Diyos ay isang banal na pamilya. Kaya po niya nilikha ang tao. Magkaroon ng sumusunod na pamilya. Yun nga po, sinabi ko na nakurap po ng kaaway ang ating pamilya. Amen? Alam niyo po, sa mga mag-asawa, dapat maging malinaw sa atin yung kahalagahan ng commitment. Alam niyo po ba kung ano yung commitment na sinasabi po dito? Yung kahalagahan po ng commitment, ito po yung huwag tayong papayag na sirain ng Diablo yung pamilya natin. Amen? Huwag po, ni katiting na pagkapasok ang Diablo upang sirain ang pamilya natin. Amen? Sapagkat kung mawawala ang commitment, sino pa po yung magtatanggol sa ating pamilya? Amen? Sa mga ama ng tahanan, sa mga ina ng tahanan, kung mawala po yung commitment natin na hindi masisira, na hindi tayo papayag na pasukin ng Diablo ang pamilya natin, sino pa ang lalaban sa Diablo? Sino pa ang magsasabi na hindi ka pwedeng pumasok sa aming pamilya? Amen? Sinabi ng Diyos kay Nehemiah, kung ipaglalaban niyo ang inyong pamilya, God will fight for you. Amen? Sabi nga po natin, God will fight for us. Ang sabi po ng Isaiah 54 verse 17, no weapons that is formed against you shall prosper.
No weapon forms against the family that is built upon the rock will prosper. Amen? Kasi ang Diyos po ang nagtatag ng pamilya. So, dapat po walang makasira sa pamilya natin. Amen? Wala pong makaagaw sa pamilya natin. Amen? So, Nehemiah revealed the wall. Ngayon, ang tanong ko lang po, sa bawat pamilya po natin, meron po bang dapat isaayos? Tanungin mo yung sarili mo, meron pang dapat i-rebuild sa aming pamilya? Kailangan bang merong pagsasaayos o kinakailangan bang merong maayos, may isagawa? Sa mga mag-asawa, kinakailangan ba yung relationship nyo ay patuloy na gumana yan, patuloy na ayusin natin? Sa mga anak natin, yung relationship sa mga anak, sa mga magulang, meron bang kinakailangang ayusin? Amen? Kailangan po ba? Sabi, no matter what the enemy has done to your family and done to your home, now let us fight for our family. Ano man yung ginagawang lahat ng kaaway, na paninira ng kaaway, ano man ang ginagawang panggugulo ng kaaway, fight for our family. Amen? Hindi po yung fight with your family. Iba po yun. Ano po? Fight for our family, hindi po fight with our family. Sabihin, tayo pa yung nangunguna na sa magkagulo ng pamilya natin. Amen? So, sabi nga po natin, bawi tayo. Sabi natin, bawi tayo. Amen? Kung ikaw man ang pinagmulan ng kaguluhan, bawi ka na lang. Amen? Our family are worth fighting for. Marahil nararanasan natin yung nagiging hindi madali sa family, hindi nagiging madali sa pamilya, yung pagkakasundo-sundo. Kasi ang mga pinagmumulan ng hindi pagkakasundo, ng pag-aawayan, ito po yun eh. Una, merong hindi pagkakasundo. Yung hindi pinag-iisahan, yung hindi pinag-uusapan. Yan. Number 2, mayroong pagkakabahabahagi. Nararanasan niyo po ba yon? Sa isang pamilya, merong pagkakabahabahagi. Aminin man natin sa hindi, merong ganyan eh. Amen? Merong ganyan. Ang isa naman, mayroong pagkakautang na hindi alam kung paano mo babayaran. Hindi mo alam na mamumulat ka na lang na ang laki na pala ng babayaran mo. Amen? Merong pagkakagalit-galit. Naniniwala po pa tayo doon? Mismo sa loob ng tahanan, merong pagkakagalit-galit. Amen? At ang isa pa, mayroong nawalan ng trabaho, mayroong bumagsak na negosyo. Amen? When you decided to fight for your family, God said, then I will fight for you. Fight for our family. Amen? Fight for our marriage. Sa mga mag-asawa. Don't give up on it. Fight for it. Fight for your wife. Fight for your husband. Fight for your son and daughters. Amen? Kinakailangan po, pinapanalangin po natin sila para po hindi sila sumagot sa inyo, sa mga magulang. Alam niyo po, meron po akong testimony dyan. Kasi yung isang sa bagay, matagal na naman yun eh. Sabi sa akin ng asawa ko, sabi sa akin, yung anak mo sumasagot sa akin. Ako naman, ini-ignore ko naman yun kasi nasa trabaho ko, ini-ignore ko naman. Baka naman, dapat asang ang boses. Sabi, hindi, sumasagot eh. Eh di nung one time, nasa bahay ako naman yung nasa bahay. Siguro nakalip ako nun. Tapos sinagot ako nung meron kaming hindi pagkakaintindihan, sumagot sa akin. Hindi ko lang alam kung ano yung tinalakay namin yun, na sumagot siya. Alam niyo, nanginginig ako sa galit eh. Malaki na nun eh. Gusto kong paluin, kaya lang hindi ko naman mapalo. Kasi malaki na siya eh. Alam mo, ang sama ng loob ko nun, kahit sa kinikip ko yun. Siguro kung may sakit na ako sa puso, baka inatake na ako nun. Nagulat ako eh. Sinagot ako. Nakakadalawa pa lang ako siya, nakakawalo na eh. Sabi ko, pambihira ka naman, no? Tapos, nag-deal kaming gan. Kasi gusto ko nga siyang paluin, kaya lang hindi ko magawa kasi malaki na. Siyempre, dalaga na eh, medyo na eh. Kaya, nag-deal ako sa kanya, sabi ko, sige, ikaw na yung hahanap ng pagkain mo. Ikaw na yung mamamasahe kasi pumapasok sa school yun eh. Sabi ko, hindi na kita susunduin. Ay, sinusundo ko rin siya pagka nag-text sa akin yun, Daddy, sunduin mo na ako. Tapos sinusundo ko naman siya. Sabi ko, mula ngayon, magsarili ka na. Pero humingi naman ako ng tawad kasi pagkagalit pala tayo kung ano-ano mga nasasabi natin. Kaya, inano sa akin ni Lord,
sabi sa akin, ipag-pray mo lang. Kasi nanginginig ako sa galit nun eh. Talagang gusto kong paluin eh. Kaya lang, kinokontrol ko rin yung sarili ko. Diba? So ngayon, kinabukasan nun, pumasok na siya. Hindi siya kumikibo. Ako rin, di rin ako kumikibo. Pero alam ko, kasi ang mga anak natin kapag merong nakagawa sa magulang niya, mahirap lumapit yung mga anak eh. No, hindi makahingi ng tawad. Pero alam ko, na humihingi ng tawad sa akin, hindi lang siya makapagsalita. Nung kinabukasan nun, galing school, hapon na nun. Sabi sa akin, Daddy, sunduin mo na ako. May galit ako nun eh. Alam niyo kung anong ginawa ko? Sinundo ko pa rin siya. Amen? Kasi totoo pala yun eh, yung magulang nakakatiis. Yung magulang, yung anak nakakatiis. Tayong mga magulang hindi nakakatiis. Alam mo, nung text sa akin, sabi sa akin, Daddy, sunduin mo na ako. Kaya, sinundo ko pa rin siya kasi wala akong magagawa kasi magulang ako eh. Amen? Magulang ako. Pero okay na yun kasi ni-reveal sa akin ng Panginoon na ipag-pray mo yung anak mo. Kinakailangan po natin, pinag-pray po natin yung ating mga anak. Amen? Kahit ilan po yan, kahit 10 yan, kahit ipag-pray po natin sa Panginoon. Bakit? Kasi si Satanas, hindi po niya masira ang church. Amen? Wala po siyang kapangyarihan para siraan yung church. Kasi ang sabi ng Panginoong Jesus, I will build my church. Even the gate of hell shall not prevail on it. Diba? So ngayon, ano yung sinisira ni Satanas? Ang pamilya. Amen? Naniniwala po ba tayo? Kasi kapag nasira ni Satanas ang pamilya, sira din ang church. Nakita mo, kapag meron kang away sa pamilya mo, hindi kayong mag-asawa, ay apektado yung ministry mo. Totoo, hindi. Amen? So kapag pagka masama ang loob mo sa family mo, apektado ang ministry mo. Naniniwala po ba ang bawat isa? Amen? So kaya sabi dyan, fight on behalf of your family. Naniniwala po ba tayo? Ngayon, meron lang po tayong sasagutinan po. Sabi po dito, how to fight for your family. How to fight for your family. Una, thankful for your family. Amen? Magpasalamat ka sa pamilya mo. Kasi sabi ko nga kanina, hindi lahat merong pamilya, hindi lahat kasama ang pamilya. Amen? Hindi lahat kasama ang pamilya. Amen? Papalat ka dahil kasama mo ang nanay mo, kasama po buhay pa ang nanay mo, papalat ka kung buhay pa ang tatay mo, papalat ka kung yung mga anak mo ay buhay, walang sakit. So thankful for our family kasi regalo yan eh. Amen? So kapag sinabing regalo, syempre excited ka. Excited kang buksan. Alam niyo po, sabi po sa unang Thessalonica 5:18, ipagpasalamat ninyo sa Diyos ang lahat ng pangyayari sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo kay Kristo Jesus. Amen? Nais po ng Diyos na maging mapagpasalamat tayo sa sitwasyon natin, anuman ang kalagayan natin, sapagkat ang Diyos ay hindi nagbabago. Amen? Ipagpasalamat po natin ang ating mga pamilya. Ang pamilya ay bigay sa atin ng Diyos. Hindi mo pinili yan eh. Kung anak mo, pinili mo. Amen? Ang sabi diyan, hindi ikaw ang pumili ng mga magulang mo, ng pamilya mo. Ang Diyos mismo ang pumili at nagbigay sa iyo. Amen? Mahalaga po ang pamilya. Amen po ba doon? Tingnan po natin ito mga kapatid ha. Tingnan niyo yung parang senaryo lang sa pamilya, kung gaano po kahalaga ang pamilya na meron po tayo. Iba po, nagtatrabaho tayo. Pagdating ng umaga, aalis ka, pupunta ka ng trabaho mo, maghapon ka doon. Pagkatapos na maghapon, saan ka pupunta? Diba, babalik ka sa pamilya mo? Amen? Nakukuha niyo po yung senaryo nun? Halimbawa naman po, meron kang problema. Kahit anong bigat ng problema mo, maglayas ka man, pumunta ka man sa kaibigan mo, kahit anong mangyari sa'yo, babalik ka sa pamilya mo. Amen? Ganun po kahalaga yung pamilya natin. Amen? Kaya wag po nating aawayin. Amen? Wag po nating aawayin ang pamilya natin. Wag po sana tayong pagmumulan ng pag-aaway, magkakaroon po ng dibisyon sa pamilya po natin. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, pinagpala ka ng Diyos dahil sa pamilya mo. The happiest time of my life are with my family.
Amen? Sino rito yung nalulungkot kapag kasama yung pamilya niya? Wala naman, di ba? Kapag kasama natin yung pamilya natin, talagang masaya tayo. Amen? Kapag kasama natin yung mga anak natin, yung kahit immediate family, kahit nga hindi immediate family, basta kasama natin sila, masaya tayo. Amen? Ang sabi po kasi ng Genesis 1:27-28, sabi, nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. At sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig at kayo ang mamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa tubig, sa mga ibon, sa himpapawid at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. Yan po sinabi diyan about the family. Kaya naniniwala po tayo ang pamilya po ay galing sa Diyos. Amen po ba? Galing sa Diyos yan. Kaya sabi, ginawa niya ang lalaki at babae para saan? To rule, sabi niya, to rule over the earth. Amen? Sabi, siya yung mamamahala sa mga ibon, sa mga lumilipad, sa mga gumagapang. Amen? At sa ating po ipinagkatiwala ang ating pamilya. Amen? Ang sabi po ng awit 1:27:3, ang mga anak ay pagpapala at gantimpala mula sa Panginoon. Amen? Kung meron kang anak dito, kung katabi mo yung anak mo, sabi mo, pagpapala ka sa akin. Kung sa bahay naman, sa bahay anak mo, pagdating mo, sabi mo, pagpapala ka sa akin. Amen? Kasi mula pa lamang, tayo ay nilalang ng Diyos na mga pinagpala. Amen? And the enemy wants to do everything he can do, divide and conquer and destroy our family. Lahat talaga gagawin ng kaaway para sirain ang ating pamilya. Dapat malaman natin ang layunin ng kaaway. Amen? Ano yung layunin ng kaaway? Gawing miserable ang buhay. Amen? Yung ama ng tahanan, gawing miserable yung relasyon mo sa asawa mo. Yung ganun din yung babae. No? Gawing miserable ang buhay niya para sa asawa mo. Ganun din sa mga anak, yung relationship with our children. Gawing miserable ng kaaway. Amen? Pero ang sabi po ng 2 Korinto, chapter 2, verse 11, nararapat lamang na magpatawad tayo para hindi tayo madaig ni Satanas. Alam mo naman natin ang mga binabalak niya masama. So kinakailangan po magpatawad, kinakailangan laging nakalaan ang pagpapatawad sa pamilya. Amen? Naalala ko nun yung nanay ko nun si nanay. Naalala ko nun, merong kaaway dati. Pero nung hindi pa siya born again. Sabi niya, hanggang kamatayan, hindi ko siya mapapatawad. Pero nagsisimba siya sa Catholic. Ganun. Hanggang kaaway, hanggang ako'y mamatay, hindi ko siya mapapatawad. Kasi yung tiyahin namin kaaway niya. Sabi, hanggang mamatay ako, hanggang sa libing, hindi ko mapapatawad. Pero nagro-rosaryo siya nun. Pero ngayon, born again na po nanay ko. Po si nanay. Born again. Lahat po kami born again na. Amen? So, ganun po. Kasi meron po tayo, ganun po yung ginawa ng kaaway sa ating mga puso at isipan. Yung galit. Kaya dapat laging merong nakalaang pagpapatawad. Kapag nakagawa yung mister mo, magpatawad ka. Kapag nangaliwa si mister, maging handa pa rin sa pagpapatawad. Pero it takes time, no? Maging handa pa rin sa pagpapatawad. Amen? Kapag nakagawa ng kasalanan, hingi agad tayo ng tawad. Huwag nang pairalin yung pride para maayos yung pamilya. Amen? Para balik uli sa alright yung pamilya. Patuloy na naglilingkod. Kasi yun lang po talaga yung layunin ng kaaway, sirain ang pamilya. Amen? Imbis na magreklamo ka, magpasalamat sa Diyos at magreklamo sapagkat yan ang gusto ng kaaway. Magbibigay po ako ng mga biblical example po, yung mga tao po ng Diyos sa Biblia, na kung paano po nila na-build yung family nila, nadala sa Panginoon. Una po si Noah. Ang sabi po dyan ng Bible, Noah when he built an ark of the saving of his family. Ang sabi po ng 2 Peter chapter 2 verse 5, dahil sa kasalanan ng tao noong unang panahon, ginunaw ng Diyos ang daigdig sa pamamagitan ng baha. Wala siyang iniligtas maliban kay Noe, na nangaral tungkol sa matuwid na pamumuhay at ang pito niyang kasama. Makikita po natin nung panahon ni Noe, di ba? Yung pinagawa siya ng barko, ang una po niya, ang sabi ng Diyos, iligtas mo ang pamilya mo. Ang una po niyang iniligtas, yung tatlong anak niya at saka yung mapapangasawa ng asawa niya at saka siya at saka yung asawa niya. 8 lang po silang naligtas. Bakit po? Kasi mahalaga kay Noe yung family niya. Amen?
Sabi diyan, ang buong sangkatauhan ay nagkakasala. Wala nang gumagawa ng matuwid. Pero nung sinabi ng Lord na gumawa ka ng arko, sino po ang inuna ni Noe para maligtas? Yung kanya pong pamilya. Amen? Because he was making sure that his family was on the ark. Amen? Layunin po ng church na ito na maligtas po ang ating pamilya. Matiyak ang kaligtasan ng pamilya po natin. Ang church po ang nagsisilbing barko. Sa panahon po natin ngayon, ang church ang nagsisilbing barko ng ating pamilya. Fight for your family. Amen? Alam niyo po ba ang iglesia ay isa pong pamilya? Amen? Ang iglesia po, hindi po yung building po, yung kalipunan po ng mga mananampalataya. Tayo po ay pamilya. And our spiritual father is our pastor, Pastor Kim and Pastora Pia. Amen? Igalang po natin sila. Kung sila po ay nagkakasala man, kung tayo man ay merong hinanakit sa kanila, ay huwag na po natin ganyan yun. Hingi na lang po tayo agad ng tawad para po mabuo ang church at iglesia. Amen? Alam niyo po ba mga kalalakihan, kasi ngayon po Mother's Day, pero pumunta mo naman po tayo sa mga kalalakihan muna. Alam niyo po na tayo po ay ibinibilang po ng Diyos, hinihilang tulad po tayo ng Bible as a priest. Tayo pong mga ama ng tahanan. Hinihiling tulad po tayo ng Bible as a priest, as a prophet, as a king, at saka po yung guardians, yung guardians po. Nasabi po ng unang Korinto chapter 11 verse 3, ngunit nais kong maunawaan ninyo na si Kristo ang nasasakop sa bawat lalaki. Ang lalaki nasasakop sa kanyang asawa, at ang Diyos naman ang nasasakop kay Kristo. Amen, mga kalalakihan? Tayo po ang nagsisilbing priest, prophet, king, and guardians po ng ating pamilya. So ano po ang ating gagawin bilang mga kalalakihan? Ano po yung dapat nating gawin? We need, sabi dyan, be the spiritual authority. Tayo yung merong spiritual authority sa ating pamilya. Dapat pinapanalangin natin yung ating pamilya, yung ating asawa, yung ating mga anak. Pinapanalangin po natin yan. And be the leader. Tayo po yung tinalaga ng Diyos bilang leader ng ating sambahayan. Amen? So kinakailangan po, i-lead po natin sila patungo po sa spiritual na pamumuhay. Number 2, protector. And number 4, provider. Amen? Tayo po ang tinutukoy dyan. Number 2 po, yung pangalawang halimbawa po si Job. Ang sabi po ng Job 1, sabi, chapter 1 verse 5, tuwing matatapos ang handaan, naghahandog si Job para sa kanyang mga anak. Baga siyang gumigising at nag-aalay ng handog na sinusunog para sa bawat anak niya. Para sa bawat anak niya. Alam niyo po kung ilan ang anak ni Job? Ilan po ang anak ni Job? 10. Pero ang bawat isa sa kanila, yung inihahain niya para binibigyan niya ng altar o nagsusunog siya ng hayop. Isa-isa yon. Iniisa-isa niya para sa Panginoon. Sabi niyan, dahil naisip niyang baka nagkasala ang mga ito at sinadyang magsalita ng masama laban sa Diyos. Ito ang palaging ginagawa ni Job. Amen? Anong ginagawa ni Job? Iniisa-isa niya yung mga anak niya. Pati mga pangalan. Sino po rito yung merong 10 anak? Sino po rito yung merong 9 na anak? Sinanay, kami po, 10 kami. 9 na anak po kami. Amen? Sabi diyan, siya ay nagpapatay ng hayop. Sabi diyan, nag-aayos ng altar. Inilalagay ang dugo ng hayop sa altar. Babanggitin isa-isang pangalan ng kanyang mga anak at dinadalangin sa Diyos. Ang tanong ko po ganito, ikaw po ba dinadalangin mo ang anak mo sa Diyos? Amen? Si Job, 10 anak. Sabi yun, iniisa-isa. Ang pangalawang tanong ko, iniisa-isa mo ba sa Diyos ang iyong mga anak? Yung mga pangalan nila. Minsan, ang hirap sa atin, isa-isa na nga lang yung anak mo, hindi mo pa nilalapit sa Panginoon. Amen? Ganun yung nangyari sa akin. Nireview ko ng Lord, sabi sa akin, idalangin mo sa anak mo. Kasi matindi yung galit ko nun . Kasi, alam mo, lagi ko siyang, binibigay ko yung pangangailangan niya sa pag-aaral, pinapakain ko sila. Siyempre, gano'n naman tungkulin natin. Tapos bigla kang sasagutin. Siyempre, parang nakakabigla . Pero anong sabi sa akin ng Lord? Sabi, panalangin mo ang anak mo. Amen? Amen po ba doon? Sabi diyan,
palagi ang ginagawa ni Job araw-araw. He was fighting for his family. Amen? Binabanggit mo ba sa panalangin? Ano ang pangalan ng anak mo? Binabanggit mo ba sa panalangin yan? Amen? He was saying to demons, he was saying to wrong relationship, he was saying to drugs and alcohol, sabi, get away from my family. Amen? Ganun ang gawin natin. Hayaan po, wag nating hayaan na makapasok. Tanggihan natin ang lahat ng gawa ng kaaway sa pamilya po natin. Amen? And apply the blood of Jesus every day for our family. Amen? Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? Fight for your family and God will fight for you. Ang pangatlo si Ahab at saka si Jezebel. Ang pang-apat naman si Obed-Edom. Malaki yung pagkakaiba ng dalawang ito eh. Si Ahab at saka si Jezebel, basahin po na natin sa 2 Kings chapter 10 verse 7. Pagdating ng sulat ni Jehu, pinatay nila ang 70 anak ng hari. Nilagay nila ang mga ulo nito sa mga basket at pinadala kay Jehu sa Jezreel. Amen? Naging pabaya si Ahab at si Jezebel sa kanilang mga anak. Ganun po yung nangyari sa kanilang mga anak. Bakit po? Kasi napabayaan po ni Ahab at saka ni Jezebel yung kanilang mga anak. Kaya anong ginawa nung papalit ng hari sa kanila? Pinagpapatay yung kanilang anak. Baligtad naman po yun sa nangyari sa mga anak ni Obed-Edom. Ano yung nangyari kay Obed-Edom? Si Obed-Edom po, meron din po siyang anak na 70. Ang sabi po ng 2 Samuel chapter 6 verse 11, nananatili ang kahon ng Panginoon sa bahay ni Obed-Edom sa loob ng 3 buwan at pinagpala siya ng Panginoon, maging ang buo niyang sambahayan. Bakit po pinagpala ng Diyos si Obed-Edom? Kasama po yung buong sambahayan. Bakit po? Kasi dinala po yung kaba ng tipan sa tahanan nila. Amen? Dinala po. Sabi diyan, namulat, sabi diyan, kaya't ang buong pamilya ni Obed-Edom ay na-expose sa kaba ng tipan sa presensya ng Diyos. Saan po namulat? Sa presensya ng Panginoon. Amen? Sabi niyan, namulat saan? Sa salita ng Diyos, sa tamang disiplina at pagpapala ng Diyos. Ganun po, wala na po yung sa panahon po natin, wala na pong Ark of the Covenant. Amen? Nasa atin po ang Panginoong Hesus. Amen? Hindi ko sinasabing bitbitin mo si Jesus para sa tahanan mo. Hindi po kasi si Jesus nasa ating mga buhay. Naniniwala po ba kayo? Amen? Hayaan mo na dalhin mo yun. Maging maayos kang ama, maging maayos kang ina, maging maayos kang anak. Dalhin mo yun at makikita si Jesus sa buhay mo. Hindi mo kinakailangang pitsirahan yung ano mo para alikat bating ka sa church. Hindi mo kinakailangang paluin ng anak mo. Gawin mo lang yung nais mong gawin. Magpakabuti ka lang sa loob ng tahanan mo at makikita ng mga anak mo na mayroong pagbabago sa iyo. Amen? Ano yung mga naging resulta? Yung kay Jezebel, kay Ahab, ang resulta nun, namatay yung mga anak. Pinugutan ng bagong hari. Yung kay Obed-Edom naman, sabi diyan, ang naging resulta ay lahat ng anak ni Obed-Edom ay nagtrabaho sa loob ng templo ng Diyos na naglingkod sa Diyos. Ibig sabihin, naging lingkod ng Panginoon ang kanyang. Isipin mo, 70 yun. Diba? Sa bawat pintuan ng templo, merong anak ni Obed-Edom. Ganun ang pagpapala ng maayos na pamilya. Panghuli po si Josue. Ang sabi po ng Josue 24:15, pero para sa akin at sa pamilya ko, maglilingkod kami sa Panginoon. Hindi lang si Josue yung sinabi niya na maglilingkod ako. Sabi, para sa akin at para sa pamilya ko. Dinala ni Josue ang kanyang pamilya sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? So anong gagawin natin yun? Thankful for your family. Anong pamilya meron ka? Thankful for that. Amen? A family is something to be thankful for in the eyes of the Lord. Amen? God will fight for your family. Amen? And number 2, sabi diyan, transform your family. Ito na yung mahirap eh. Amen? Anong Tagalog po ng transform? Pagbabago. Amen? Dapat nababago. Transform your family. 2 Corinthians 5:17, ang sino mang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, binago na siya. Hindi naman po natin sinasabi na perfect tayo, magpaka-perfect po tayo. Sinasabi lang po natin na be transform your family. Kinakailangan po ay may mabago sa pamilya. Amen?
Kung ikaw ang ama ng tahanan, dapat mabago ka. Kung ikaw naman ang ina ng tahanan, dapat mabago ka. Kung ikaw naman ang mga anak, ikaw pa lang ang sumisimba, dapat mabago ka. Amen? Ang sabi po ng Romans 12:21, huwag kayong patatalo sa masama, kundi talunin niyo ang masama sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Amen? Si Jesus, ipinakita niya yung tinalo niya ang masama sa pamamagitan po ng paggawa ng mabuti. Amen? Ano mang mabuting gawin mo, gamitin mo ang paggawa ng mabuti upang talunin ang gawa ng masama. Huwag kang patatalo sa masama. Paano po natin malalaman kapag tayo ay natatalo ng masama? Kapag ginagantihan natin sila ng masama din. Pagka ginawa ka ng masama, gagantihan mo ng masama, talo ka. Amen? Paano naman natin malalaman na tayo ay nananalo sa masama? Kapag ginagantihan natin ng mabuti ang masama. Kapag ginawan tayo ng masama, ay gantihan natin ng mabuti. Pero parang ang hirap gawin, no? Pero sabi nga natin, hindi po tayo mga perpekto. Kinakailangan araw-araw nababago po tayo. Amen? Ang tunay na kay Kristo ay nagbabago. At sa bawat pagbabago, may nababago. Sa bawat pagbabago, merong nababago. Lalo na po sa family natin. Nababagong asawa. Amen? Nababagong magulang. Tatay or nanay. Nababagong mga anak. Alam niyo po yung pagbabago, sinasadya po yun. Amen? Ang sabi po ng yung binasa po natin sa 2 Corinthians, sabi doon, ang sino mo na kay Kristo ay silang bagong nilalang. Wala nang dating pagkatao siya bago. Alam po, hindi po automatic yun. Ang automatic, yung kaligtasan, nasa iyo, automatic yun. Pero yung pagbabago ng buhay, sinasadya po yun. Amen? Hindi yung uupo ka lang sa tabi, mapabago ako. Hindi, kinakailangan sinasadya. Kinakailangan meron kang gagawin. Amen? At syempre, sa tulong ng banal na Espiritu. Amen? Manalangin tayo sa banal na Espiritu, Panginoon, baguhin mo po ako bilang ama ng tahanan. Baguhin mo po ako bilang ina ng tahanan. Baguhin mo po ako bilang mga anak. Amen? At naniniwala tayo ang pagkilos ng Diyos ay isa sa atin. Amen? Ang sabi po ng 2 Corinthians 3:18, at dahil naalis na ang takip sa ating isipan, nakikita natin ang kapangyarihan ng Panginoon at ang kapangyarihan ito ay mula sa Panginoon na siyang banal na Espiritu ang isang unti-unting bumabago sa atin hanggang tayo maging katulad niya. Sabi niyan, unti-unti. It is a process. Amen? Sabi, unti-unting nababago. Huwag kang magmamadali na pag-uwi ka. Unti-unti yan. Amen? Amen po ba doon? Amen. Do it to fight for your family. We are on the last day. Naniniwala po ba kayo na last day na po tayo? Nasa mga huling araw na po tayo ngayon. Amen? Kaya mahalaga po na madala mo ang kaligtasan sa pamilya mo. Amen? We are on the last day po. Alam niyo po sa Biblia, nakakatuwa po yung mga sulat ni Apostol Pablo. Katulad po sa Philemon 1:2, sabi po diyan, at kay Apia, na ating kapatid na babae, at kay Arkipo, na kapwa naming kawal, at sa iglesia na nasa iyong bahay. Sabihin yung iglesia nasa bahay. Ganun po kinikilala o pinaparangalan ng Diyos. Sabi rin yung mga tahanan na, sabi yan, na merong gawain sa Panginoon. Sabi niya, simbahan sa bawat tahanan. Naniniwala po ba ang bawat isa? Pwede po ba natin gawin yun? Pwede natin gawin yun eh. Kasi kay Obed-Edom nga, nagawa niya eh. Amen? Sino ang gusto mong mag-lead sa tahanan mo? Mga diablo, ang demonyo? Siyempre, ang mag-lead sa atin ang banal na Espiritu. Amen? Amen? Alam niyo po sa ating pong ginagawang Operation John 15:16. Kasi nung nakaraan, nagbigay po tayo ng Bible. So, ito po, ngayong Sabado, kahapon po pala, paalam tayo sa mga tahanan kung maaari silang magbukas ng Bible. Alam niyo po, marami po ang tahanan na nagbubukas ng Bible. Excited po sila. Kasi sa Makamot po, sa mga kalalakihan lang, naka-anim kami. 6 na kabahayan na magbubukas daw sila. Ewan ko lang sa mga kababaihan kasi hiwalay. Mas lalo kasi 5 barangay yan eh. Tatala, Mambog, Makamot, Batingan, Kalumpang. Naniniwala ako na sa mga 5 barangays na to, maraming magbubukas na mga tahanan para po sa salita ng Diyos. Amen? Kasi panahon na kasi we are on the last day. Kinakailangan
magano tayo, magkumahog tayo na nadali ng kaligtasan sa ating pamilya. Amen? Amen. How to fight for your family? Sabi niya, number 1, thankful to God for your family. Number 2, transform by God for your family. And number 3, last, sabi po dito, take Jesus to your family. Amen? Take Jesus to your family. Ang sabi po ng Marcos 2:17, sabi po, narinig iyon ni Jesus, kaya sinagot niya ang mga tao, ang mga ito, ang mga taong walang sakit ay hindi nangangailangan ng doktor, kundi ang mga may sakit. Naparito ako hindi upang tawagin ang mga taong matuwid sa kanilang sariling paningin, kundi ang mga makasalanan. Amen? Sabi, hindi kailangan ng doktor yung mga matuwid na eh. Ang kailangan nila yung makasalanan. Amen? Magbibigay po ako ng mga tao po sa Bible, may people who met Jesus, na nabago yung kanilang buhay. Una po si Paul, si Apostol Pablo, si Saulo. Una po, siya po ay terorista. Mamamatay tao, mamamatay ng mga Kristiyano. Nagpupunta siya sa mga bahay-bahay, kinakaladkad niya yung mga maabutan niyang nag-home Bible study. Kapag may inabot siya, papatayin niya yun. Amen? Number 2, si Zacchaeus. Despite their background or questionable character, marami yung nagsasabi sa kanila, kung ganyan, makasalanan yan eh. Diba? Sabi, yung tax collector. Sabi, hindi karapat dapat. Pero nabago ang buhay. Amen? Hinayaan niya na ang Diyos ay, ang Panginoong Hesus ay dumako sa kanyang tahanan. Sino pa? Yung sa well, yung sa balon, yung babae. Diba? Alam natin na prostitute yun, maraming naging asawa, hindi ako nagkakamali, 5. So, pinatawad ng Panginoon at sabi, naging witness siya para sa Panginoon. At ang sabi diyan, yung panghuli, sabi diyan, yung adulterous woman. Diba? Sabi diyan, yung babatuhin na ng mga tao, so binago rin ng Panginoon. At ito yung panglima, sabi diyan, yung dying thief, yung magnanakaw. Diba? Yung nasa kanan ng Panginoon. Sabi, ngayon pa lang, sabi, nabago ang buhay nun. Diba? Sabi, ngayon pa lang, ay dadalhin kita sa paraiso. Huling sandali na lang yun. At panghuli, si Nicodemus, a religious man. Sabi ganon, hindi alam ni Nicodemus kung ano ang kaligtasan, kaya nagtanong siya sa Panginoon. Amen? So, maraming taong ganyan eh. Relihiyoso lang, pero hindi alam ang kaligtasan. Dalhin po natin sa kanila ang kaligtasan ng Panginoon. Amen? Our family need Jesus. Dalhin natin sa Panginoon ang ating mga tahanan. Sabi ko nga po, hindi po natin dadalhin si Jesus sa ating tahanan kasi nasa atin na po ang Panginoong Hesus. Nasa buhay po natin. Amen? Amen. Ang sabi po ng Mateo 18:20, sapagkat kung saan may 2 o 3 nagkatipon dahil sa akin, kasama nila ako. Alam mo, short testimony lang po, kami po ay siyam na magkakapatid. Nung faith in Jesus pa po tayo, dyan po sa may kabila. Alam niyo po, ang unang nakakilala sa amin si Ate Dolor. Siyam kami. Pero lahat na po kami ngayon, kumilala na sa Panginoon. Kaya lang, nagkaiwalay-walay na kami kasi yung iba nasa pila, umaatin doon, kay Pastora Sally, yung iba naman na kay Pastor Eli sa Angono. Tapos yung iba naman nandito, hiwa-hiwalay. Pero lahat naman kami nakakilala na sa Panginoon. Alam niyo po, alam ko na malaking hirap para kay Ate Dolor na akayin kaming lahat eh. Amen? Para akayin, yung siyam na magkakapatid, ako po yung pinakahuling nakakilala sa Panginoon kasi matigas ang ulo ko eh. Kasi nagsasakristan ako dati sa Catholic eh. Meron akong pananampalataya, meron akong sariling paninindigan, at meron din naman sila. Pinaglalaban ko yung sarili ko eh. Amen? Nung merong Bible study sa bahay namin, kasi ang lakas ng boses ni pastor nun eh. Nagigib ako sa silong namin yon. Wala pa akong asawa nun. Kunyari hindi ako nakikinig pero nandun ako sa kwarto namin, dinidikit ko yung tenga ko. Kasi nagkakaroon ako ng interes sa salita ng Diyos. Amen? Si pastor naman, ang lakas ng boses eh. Natatandaan ko nun, laban pa ng Ginebra Pure Foods yun eh. Siguro 1998 yun eh. Siyempre kapag Ginebra Pure Foods, walang makakapigil sa akin sa panonood eh. Nung time na yun, merong Bible study sa bahay. Nung time na yun, siyempre sa atin kumakatok. Siyempre wala akong nagawa, matanda siya sa akin. Pinatay ko yung TV noon. So ngayon, bumaba ako sa silong namin.
Hindi ako umaaten. Dinadaan-daanan ko lang si pastor nun eh. Nagiging, quote and quote, nagiging bastos nga ako nun. Kasi dinadaan-daanan ko lang, pero nag-aayag yung salita ng Diyos. Pero lumaon ng lumaon, anong, siguro isang buwan ba yun? Nung merong Bible study sa atin, nung hindi lang pangalawang linggo, pangatlong linggo, nagkakaroon ako ng interest. Nahihiya naman ako kasi may pride naman ako. May pride ako nun eh. Nahihiya ako, ang ginagawa ko, nakikinig ako ng kasi totoo yung sinasabi sa Bible eh. Ito yung inihayag ni Pastor, totoo. Kaya nagkakaroon ng interest na nakikinig ako, dinidikit ko yung tenga ko. Kaya nung time na yon, talagang nag-decide ako na sabi ko, sisimba ako sa Panginoon. At nagkataon naman, talaga pa yung asawa ko, nung niyaya ako ng asawa ko. Nasa bahay siya namin eh. Kasi kaibigan siya ng mga kapatid ko. Yung time na yon, niyaya ako ng asawa ko noon sa Faith in Jesus pa noon eh, sa kabila. So, pinaunlakan ko naman siya kasi nagkakaroon na ako ng yung salita ng Diyos tumitimo na sa aking puso. Eh. Kaya hindi na naging mahirap sa kanya na imbitahan ako. Pero ako yung pinakahuling nakakilala sa Panginoon. Amen? Ganon din po yung gawin natin. Bilang testimony po, hayaan po natin na dalhin natin yung home Bible study sa tahanan po natin. Amen? At meron pong gagawin ng Panginoon sa bawat pamilya po natin. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon.